Sa panahon ngayon, marami na ang umuusbong na mga abilidad at kakayanan ng tao na maaaring lubhang magpakilala sa kanila sa hinaharap. Katulad na lamang ng pagpipinta. Hindi ito madaling abilidad, lalo't hindi lahat ay bihasa sa ganitong uri ng talento. Ang ganda naman yan, anak. Sa edad mong 19, napakahusay mo na. Kailan nga tong event na imbitado ka para sa arts mo? Tanong ni Olivia sa anak na si Kurt, habang hindi pa din maialis ang tingin sa pinta na para bang sobrang pamilyar ito. Sa makalawa po, Mama. Alam mo ba, Mama, ito ang aking ipininta ngayon ay napanaginipan ko lang. Pagbabahagi ni Kurt na ikinagulat ng ina. Talaga, anak? Napakaganda at para bang nakita ko na to na di ko masabi kung saan. Sigurado ka bang wala kang kinupihan, anak? Pagsisigurado ni Olivia na bakas sa muka ang pag-iisip pa rin. Oo naman po, Mama. Hindi po ako marunong magsinungaling. Dahil yun po ang turo niyo sa akin. Magalang na sagot ni Kurt sa ina. Napangiti si Olivia at marahang hinaplos ang buhok ng kanyang anak. Yun ang gustong-gusto ko sa iyo, anak. May paninindigan ka at may sariling estilo. Alam mo bang hindi madaling makahanap ng taong may sariling sining na tulad mo? Kahit sa murang edad mo, nakikita ko na ang talento mo ay kayang lumayo ng malayo. Patuloy na ipininta ni Kurt ang huling mga detalye ng kaniyang obra. Nakatuon ang buong atensyon sa bawat guhit at kulay. Ang tahimik at maaliwalas sa sandali ng mag-ina ay biglang nagambala ng malakas na tunog mula sa pagbukas ng pinto. Dumating ang kanyang stepfather na si Rod. Lasing at padapa-dapa ang lakad. Kagad na sumiklab ang tensyon sa kanilang paligid. Bakit ka na naman nagpipinta dyan, ha? Galit na tanong ni Rod. Halata sa boses ang tama ng alak. Wala kang mapapala dyan sa mga walang kwentang kalokohan mo. Ano bang akala mo? Papakainin tayo ng mga pintura at canvas na yan? Mabilis na tumayo si Olivia at pinigilan si Rod. Inaawat siya bago patuluyang magwala sa harap ni Kurt. Rod, tama na. Huwag ka namang magalit. Alam mong ito ang hilig ng anak natin. Malumanay na sabi ni Olivia, subalit nanginginig ang boses sa takot. Pero mas lalong nagalit si Rod. Hilig? Olivia? Tigilan mo yung pagtatanggol sa anak mong wala kwenta. Walang pera dito. Wala tayong pambahid sa mga utang. Tapos siya heto, nagpapakasarap sa mga kalokohan niya. Napaatras si Kurt. Bakas ang takot sa kanyang muka. Hindi siya makasagot sa harap ng galit na amain. Ngunit naroon ang lungkot at pagdududa sa sarili sa bawat matalim na salitang ibinabato sa kanya. Rod, hindi naman kita sinisisi sa lahat ng nangyayari. Sagot ni Olivia, pilit na pinapakalma ang asawa. Alam kong mahirap ang pinagdadaanan natin ngayon. Pero hindi ibig sabihin nito na dapat nating pigilan si Kurt sa kanyang pangarap. Nagpatuloy si Rod. Tila hindi nakikinig sa anumang sinasabi ng kaniyang asawa. Bakit hindi na lang siya maghanap ng matinong trabaho? Yung totoong magbibigay sa atin ng pera. Hindi yung puro imahe lang na walang halaga. Ano bang klase to, Olivia? Napatingin si Kurt sa kanyang ina. Bakas ang lungkot at pagkasira ng kanyang loob sa sinabi ng amain. Pero, Papa Rod, ito po ang mahal ko. Hindi po ako masaya sa ibang bagay. Alam kong mahirap intindihin. Pero sana po bigyan niyo ako ng pagkakataon. Kahit isang pagkakataon lang po para mapatunayan ko sa inyo. Ngunit hindi siya pinakinggan ni Rod. Lumapit to sa kanyang mga canvas at galit na pinulot ang isa sa mga gawa ni Kurt. Itinaas na tila handa itong wasakin. Gusto mo ng pagkakataon? Hindi sa ganito. Wala kang mapapala dito. Mabilis na pumagitna si Olivia. Pumwesto sa pagitan ni Rod at ng mga obra ni Kurt. Halos magmakaawa sa asawa. Rod, pakiusap. Huwag mong sirain ang pinaghirapan ng anak natin. Alam kong galit ka pero hindi dapat dito mo ibuhos ang galit mo. Nagpanting lalo ang tainga ni Rod. Ikaw talaga, Olivia. Kaya lumalaki ng ganito ang anak mo eh. Dahil sa mga pagkonsinti mo. Ano bang silbi ng mga gawa niya sa atin, ha? Habang siya heto, nagpapakartista. Tayo namang dalawa nagtitiis ng gutom at iniisip kung saan tayo kukuha ng pambayad. Puno ng luha ang mga mata ni Kurt habang pinagmamasdan ng ina na nagtatanggol sa kanya.
Hindi niya alam kung saan niya huhugutin ang lakas para magsalita. Ngunit hindi rin niya kayang itago ang sakit na nararamdaman sa bawat salita ni Rod. Papa Rod, alam ko pong hindi pa ako kumikita mula dito. Pero sinusubukan ko po. May exhibit po ako sa Makalawa. At baka po doon. Nanginginig ang boses ni Kurt. Umaasang kahit papano, may pakita niya ang halaga ng kanyang sining. Pero hindi pa rin tinigilan ni Rod ang pagbatikos. Exhibit? Exhibit lang pala eh. E di anong susunod? Tapos ano? Sa huli, wala rin tayo makakain. Kurt, bumaba ka naman sa realidad. Hindi lang puro pangarap ang buhay. Pilit na niyakap ni Olivia ang anak. Pinapalakas ang loob nito. Kurt, huwag mong pakinggan ang sinasabi niya. Alam ko may potensyal ka. Huwag kang susuko dahil lang dito. Ngunit hindi na tinigilan ni Rod ang pagsasalita. Tumalikod na ito na parang wala nang pakialam sa nararamdaman ng mag-ina. Tingnan natin kung saan ka dadalhin ng mga kalokohang yan, Kurt. Sa huli, magugutom ka rin. Tumalikod siya at galit na naglakad papunta sa kwarto. Iniwan ang mag-ina na basag ang damdamin at puno ng lungkot. Pagkalis ni Rod, tahimik na niyakap ni Olivia si Kurt. Anak, huwag kang mawala ng loob. Hindi kita pababayaan. Alam kong isang araw, mapapatunayan mo sa kanya na mali siya. Niyakap ni Kurt ang kanyang ina. Nagpapasalamat sa pagmamahal at suporta nito. Habang nangangakong hindi siya titigil. Alam niyang mahirap ang landas sa tinatahak niya. Pero sa tulong ng kanyang ina, naniniwala siyang may pag-asa pa rin. Sa kanyang puso, umaasa siyang isang araw, makikita ng lahat ang halaga ng kanyang sining, kahit na ang kanyang amain. Nasa mismong event na si Kurt at maraming tao ang nagtipon sa gallery para masilayan ang iba't ibang mga obra. Kabilang na ang kanyang ipinagmamalaking likha. Sandaling nawala si Olivia sa kanyang tabi upang makausap ang ilang mga kakilala. Kaya naiwan si Kurt sa gitna ng maraming bisitang pumapaligid sa kanyang pinta. Maraming humanga sa kanyang gawa at may ilan pang lumapit upang magtanong tungkol sa inspirasyon sa likod ng kanyang sining. Nakangiti si Kurt, dama ang pagmamalaki at kasiyahan na may nakaka-appreciate ng kanyang talento. Subalit hindi nagtagal, may isang grupo ng kaedad niyang lumapit. Mga kabataang halatang mapanghusga at mayabang ang tingin sa kanilang mga mata. Ikaw bang may gawa ng isang to? Tanong ng isa, bakas ang pangmamataas at panunuya sa boses nito. Oo, ako nga. Magalang na sagot ni Kurt. Pilit na pinapanatili ang kanyang composure. Nagtawanan ng mga kabataan at ang isa pa sa kanila ay nagsalita. Grabe, akala mo nga naman ang ganda. Puro kulay lang naman yan eh, walang kwenta. Napahiya si Kurt, ngunit sinubukan niyang hindi magpaapekto. Lahat naman ng sining ay may halaga. Baka hindi lang talaga para sa inyo. Sagot niya, sinisikap na manatiling kalmado. Kung ganyan na walang kwenta, hindi ko na kailangan ng ganyan. Sagot ng isa sabay kuha ng isang baso ng tubig at biglang itinapon ito sa kanyang obra. Tumawa ang buong grupo habang si Kurt ay tila natulala. Hindi makapaniwala sa ginawa ng mga ito. Patawad kung hindi niyo nagustuhan. Bulong ni Kurt, ngunit dama ang sakit at panghihina sa ginawa ng mga kabataan. Sa oras na yon, nakita ni Olivia ang pangyayari mula sa malayo at dali-daling lumapit. Nag-aalalang sinuri ang basang painting ng anak. Hinarap niya ang mga kabataan at maring tinanong. Anong klaseng asal yan? Alam niyo bang pinaghirapan ng anak ko yan? Nagkibit-balikat lang ang grupo bago umalis. Iniwan sina Kurt at Olivia na tahimik na pinagmamasdan ang nasirang likha. Si Olivia ay maring yumakap kay Kurt. Pinapalakas ang loob nito. Anak, huwag kang panghinaan ng loob. Alam kong hindi natatapos ang talento mo rito. Maraming humanga sa'yo, tandaan mo yan. Napatango si Kurt. Pilit pinapalakas ang loob at naniniwalang sa kabila ng nangyari, patuloy siyang lalaban para sa kanyang pangarap. Habang hinahaplos ni Olivia ang likha ni Kurt na bahagyang nasira, biglang narinig nila ang isang malakas na sigaw mula sa gilid ng gallery. Sandali lang! Parang nakita ko na tong pinta na to! Sabi ng lalaki na halatang gulat at nagtataka.
Lahat ng mata ay papunta sa kanya at nagpatuloy ito. Parang kahawig ng mga gawa ni Ulysses. Alam niyo yung sikat na pintor? Yung nasa edad 53. Biglang nagkaroon ng bulungan sa paligid. Ang ibang bisita na kanina ay humahanga sa gawa ni Kurt, ngayon ay napuno ng pagdududa at pagkasuklam sa kanya. Isa-isa silang lumapit at tiningnan ang painting ng mas malapit. At ang ilan ay agad na nagkomento. Naku, totoo nga! Parang kopya lang ito ng isang gawa ni Ulysses. Kaya pala ang ganda ng pintura pero hindi pala orihinal. May isa pang matandang babae ang nagtaas ng kilay at sinabing, bakit mo naman gagayahin ang obra ng iba? Kawalang galang yan sa tunay na sining. Dahan-dahan, lumapit si Kurt sa kanyang ina. Hindi makapaniwala sa nangyayari. Hindi niya alam kung paano ipapaliwanag na ang pintang yon ay nagmula sa sarili niyang panaginip. Na wala siyang intensyong mangopya o manloko. Pero hindi ko po kinopya to. Galing po to sa sarili kong imahinasyon. Sabi ni Kurt, puro halos walang gustong makinig sa kanya. Nagsimula lang tumaas ang mga boses ng tao at ang ilan tila nagagalit pa kay Kurt. Wala kang karapatan na tawagin ang sarili mong artista kung ginagaya mo lang pala ang gawa ng iba. Sabi ng isa pang bisita na galit ang tono. Si Olivia, bagaman galit sa nangyayari, ay mahigpit na hinawakan ang kamay ni Kurt. Anak, huwag kang susuko. Alam kong hindi ito panggagaya. Narito ako, naniniwala ako sa iyo. Subalit sa kabila ng suporta ng kanyang ina, dama ni Kurt ang bigat ng mga mata at masasakit na salita ng mga tao sa paligid. Ang kanilang mga titig, puno ng panghuhusga at ang bulong-bulungan ay parang dagundong sa kanyang tainga. Sa sulok ng kanyang isip, pilit niyang iniisip kung bakit tila kahawig ng kanyang pininta ang sinasabing obra ni Ulysses at kung paano niya mapapatunayan ang kanyang pagiging totoo bilang isang artist. Nagpatuloy ang bulong-bulungan sa loob ng gallery hanggang sa ang ingay ng mga tao ay nauwi sa mas malakas sa pagsigawan. Si Mr. Ulysses! Nandito si Mr. Ulysses! Sabi ng isang lalaki na nakatayo malapit sa pinto at tila may kilig at paghanga sa boses nito. Unti-unti ang mga tao ay nagtipon sa paligid at ang atensyon ay napunta sa isang lalaking pumasok sa gallery. Si Ulysses, ang sikat na pintor na pinag-uusapan ng lahat. Si Olivia na kanina ay humahawak sa kamay ni Kurt para bigyan siya ng lakas, ay napalunok ng laway at tila nanlamig ang buong katawan. Hindi siya makapaniwala sa kanyang nakikita. Walang iba kundi si Ulysses, ang taong minsan niyang minahal at iniwan, at hindi niya kailanman ipinagtapat na may anak pala sila. Napatingin si Ulysses kay Kurt na napansin niyang nakatayo sa harap ng pinturang napansin ng mga tao. Lumapit siya ng dahan-dahan at pansin sa mukha niya ang pagtataka at interes. Sinuri niyang mabuti ang mga detalye ng obra ni Kurt at sa halit na galit, may kakaibang kislap sa mga mata na para bang may koneksyon siyang nararamdaman sa batang artista. Ikaw bang gumawa nito, iho? Tanong ni Ulysses kay Kurt habang ang lahat ng tao sa paligid naghihintay ng magiging reaksyon ng sikat na pintor. Nakatingin si Kurt sa matanda, hindi mapakali pero may respeto sa kanyang boses na sumagot siya. Opo, sir. Ngunit bago pa man makapagsalita si Ulysses ng isa pang salita, nagkaroon ng tensyon sa paligid nang biglang lumapit si Olivia. Halatang ninenervyos pero alam niyang hindi na niya maitatago ang katotohanan. Ulysses, mahinang sambit ni Olivia at agad siyang napatingin sa kanya. Nakita ni Ulysses ang pamilyar na mukha ni Olivia at isang matinding emosyon ang sumilay sa kanyang mga mata. Olivia, sabi ni Ulysses, halatang gulat. Hindi ko inaasahan na magkikita tayo rito. Anong ibig sabihin nito? Napatingin si Olivia kay Kurt at sa wakas, nagdesisyon siyang ibunyag ang matagal ng lihim. Huminga siya ng malalim at nagsalita ng may kalmadong boses. Ulysses. Si Kurt, siya ang anak natin. Napaatras si Ulysses. Hindi makapaniwala sa kanyang narinig. Sa una, nanatili siyang tahimik habang ninanamnam ang mga salitang binitiwan ni Olivia.
1,000 tanong ang dumaan sa kanyang isip. Pero ang pinakamatinding naramdaman niya ay ang biglaang pagkapuno ng puso niya ng koneksyon at pagmamahal para sa batang nakatayo sa harap niya. Si Kurt naman na natigilan sa revelasyon ay hindi alam ang sasabihin. Unti-unting bumalik sa kanya ang mga alaala ng panaginip niya, mga imahe na sa tingin niya ay galing lamang sa imahinasyon niya. Sa wakas, sa pagtanto niyang ang kanyang talento sa pagpipinta ay likas sa kanya. Namanan niya ito sa taong nakatayo sa harap niya ngayon, ang kanyang ama. Ngumiti si Ulysses at sa kanyang mga mata ay mababakas ang pagmamahal. Kaya pala, bulong niya. Kaya pala ang gaan ng loob ko sa'yo. Ngayon ko naiintindihan. Lumapit siya kay Kurt at marahang hinawakan ang balikat nito. Anak, hindi ko man nalaman noon. Pero alam kong ang sining ay nasa dugo mo. Nakikita ko sa iyong sarili ko, pero higit pa dahil mas magaling ka pa kaysa sa akin. Ang mga tao sa paligid na kanini nagdududa kay Kurt, ngayon ay nagulat at hindi alam ang sasabihin. Ang tensyon at pagdududa sa gallery ay unti-unting napalitan ng respeto. Habang si Ulysses ay nakatitig kay Kurt na parang ipinagmamalaki ang kanyang bagong natuklasang anak. Makalipas ang ilang araw, mula nang natuklasan ang tunay na pagkatao ni Kurt bilang anak ni Ulysses, nagkaroon ng hindi inaasahang balita tungkol sa stepfather ni Kurt. Naaresto siya ng mga pulis dahil sa paggamit ng pinagbabawal na gamot. At lumalabas sa matagal na pala niyang ginagawang takasan ang mga responsibilidad sa pamilya sa pamamagitan ng kanyang bisyo. Dahil sa mga ebidensyang nakuha, humarap siya sa mga kasong kriminal at napagdesisyonan ng korte na ikulong siya upang hindi na makapinsala pa sa kanyang sarili at sa iba. Habang kausap ni Olivia ang kanyang anak na si Kurt at si Ulysses tungkol sa kinabukasan, napagtanto nila na ang masamang nakaraan ay hindi dapat maging hadlang upang magpatuloy sa mas maliwanag na hinaharap. Nagpasya si Ulysses na hindi lang basta tatayong ama kay Kurt, kundi susuportahan din ang kanyang pangarap bilang pintor. Sa kanilang pagsasama-sama, bumuo sila ng isang planong magtutulungan sila bilang pamilya sa paggawa ng mga obra at pagpapalago ng kanilang pamilya at talento. Ang araw ng exhibit ni Kurt ay naging matagumpay. Sa halip na galit at pagdududa mula sa mga tao, siya ngayon ay tinanggap at pinangaralan bilang isang artist na may kakaibang talento at inspirasyon. Nakahanap din si Olivia ng lakas na loob na ipagpatuloy ang pagiging isang ina. Ngayon ay mas buo at mas masaya. Si Kurt, sa kabila ng lahat ng kanyang pinagdaanan, ay natutong pahalagahan ng pamilya at ang kanyang talento na ngayon ay tinuturing niyang pamana mula sa kanyang ama. Mula sa mga pinagdaanang pagsubok, natutunan ni Kurt at ng kanyang ina ang tunay na kahulugan ng pag-asa at pagmamahal. Sa kabila ng mapait na simula, natagpuan nila ang tunay na kasiyahan at pagtanggap. Si Ulysses at si Olivia ay nagsimulang muling magtulungan, at ang kanilang pamilya ay unti-unting nabuo sa ilalim ng pangarap at paggalang sa isa't isa. Sa huli, may mahalagang aral na naiwan ang kanilang kwento. Hindi hadlang ang mga pagkakamali ng nakaraan upang makapagsimula ng panibagong simula. Ang tunay na pagmamahal at pagtanggap ay hindi nakabase sa perpektong buhay, kundi sa kakayahang magpatawad, magtulungan at magbigay ng pangalawang pagkakataon sa isa't isa.